Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines: pagkilala sa mahalagang ambag ng media sa mission accomplishment ng 9ID idinaan sa Christmas party. Inisyatibo para maiwasan ang mga aksidente sa motorsiklo pinangunahan ng 9ID, LTO at HPG naging katuwang. Christmas party para sa mga former rebels idinaos sa Sorsogon. Sundalong opisyal kinilala bilang ang Sercong Poge 2023. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin ano nga ba ang gusto ng mga ordinaryong Pilipino tuwing Pasko. Magandang araw Bicolandia at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. Grupo ng mga media sa Bicol ikinagalang ang pagpapahalaga sa kanila ng 9ID. Narito ang report. Napuno ng tawanan at kagalakan ang isinagawang 9ID Press Corps Christmas Party ng Spear Division para sa mga miyembro ng media nitong nakaraang Disyembre 16. Naging highlight ng aktibidad ang pagpapatagisa ng talento ng mga representante ng bawat provincial chapter ng kanilang organisasyon kung saan kinilalang kampiyon ng Albay at first place ang Masbate habang second place naman ang Camarines Sur. Maliban dito, binigyan din sila ng 9ID ng Christmas package at raffle prizes na labis namang ikinagalak ng grupo at ipinagpasalamat ng kanilang presidente. Ang nasabing okasyon ay binuo ng dibisyon sa pangunguna ni Major General Adonis Bahaw na naghandog pa ng awitin sa media bilang pagpapahalaga sa suportang ibinibigay ng mga ito sa Philippine Army. Ang 9ID Press Corps ay matagal ng katuwang ng 9ID sa paghahatid ng mga impormasyon sa publiko na may kaugnayan sa mga programa ng pamahalaan upang mapigilan ang mga fake news, misinformation at mga mapanlinlang na propaganda ng CTG. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atole, Spear News. Kasundaluhan ng 9ID sumailalim sa 2 araw na seminar para makaiwas sa mga aksidente sa motor. LTO at HPG nanguna sa pagbibigay kaalaman. Yan ang balitang hatid ni Maymay Cuebelias. Ito ang mga sundalong sumailalim sa 2 araw na Motorcycle Defensive and Safety Seminar upang mabigyang kaalaman at makaiwas sa mga aksidente dahil sa sunod-sunod na mga aksidente na itara sa kalsada. Nitong Disyembre 18 hanggang 19 nang imbitahan ng 9th ID ang Land Transportation Office at Highway Patrol Group upang makapagbigay ng mga impormasyon sa mga kasundaluhan bilang bahagi ng preventive measure ng dibisyon. At upang mas matiyak ang ligtas at responsable pagmamaneho, tanging mga sundalo lamang na may sertipiko at QR code ng safety seminar ang papayagang makapagmaneho ng kanilang mga motorsiklo. Kapayapaan para sa lahat. Maymay Cuebelias, Spear News. Mga dating NPA na dati ay hindi nagdiriwang ng Pasko nakatanggap ng mga regalo sa isinagawang Christmas party sa Sorsogon, habang mga pamilya ng mga FR sa Albay nakatanggap rin ng tulong pinansyal. Yan ang inantabayanan ni Leo Francisco. Tuwa at kaligayahan ang naramdaman ng 134 na former rebels kasama ang kanilang pamilya sa isinagawang Christmas party ng 31st IB para sa kanila nitong ika-12 ng Disyembre sa Barangay Rangas, Huban, Sorsogon. Nakatanggap kasi ang mga ito ng food packs at mga regalo habang labis-labis naman ang kasiyahan ng mga batang lumahok sa mga inihandang palaro ng mga sundalo katuwang ang lokal na pamahalaan ng Huban at iba pang mga stakeholders sa nasabing probinsya. Masaya namang umuwi sa kanilang mga tahanan ang 28 dependents ng mga dating rebelde mula sa bayan ng Uwas, Ligao City, Piduran, Pulangi at Libon Albay matapos na makatanggap ng mga tulong pinansyal mula sa Office of the Vice President at DSWD.
Samantala, hindi naman nagpahuli ang 9th ID sa pagbibigay ng kasiyahan sa mga sundalo sa isinagawang Christmas party sa pangunguna ni Major General Adonis Bahaw upang maipadama sa Spear Troopers ang pagmamahal, lalo pat ang ilan sa kanila ay hindi makakapiling ang pamilya sa araw ng Kapaskuhan. Kapayapaan para sa lahat. Leo Francisco, Spear News. 14 na men in uniform nagpasiklaban sa Circong Pogi 2023. Kinatawan mula sa Philippine Army, nagwagi. Yan ang detalye nga hatid ni Jiro Banania. Dala-dala ang advokasya ng pagtapos ng insurensiya at pagkamit ng kapayapaan ay naipanalo ni 2nd Lieutenant Ahmad Taoy Tandong ng 31st Infantry Battalion ang titulo ng Ang Circong Pogi 2023 nang ibabaw ang sundalong opisyal sa 14 na men in uniform mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Air Force, Philippine National Police, Philippine Navy, Philippine Army, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Sa simula pa lamang ng kompetisyon ay nagpakita agad ng galing sa pagsayaw ang opisyal kung saan nasungkit niya rin ang Best in Production number. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumahok sa ganitong kompetisyon ng opisyal, kaya pinag-aralan niya umano ito at ginamit ang mga natutunan sa pinagdaan ng pagsasanay sa sundalo. Para po sa Philippine Army, ang mga patimpalak na katulad ng ang Circong Pogi ay pwede po nating maging plataforma upang maipahayag po natin ang ating mga advokasya tungkol po sa pagsisilbi sa bayan, sa mamamayan, at pagtatanggol po sa soberenya ng ating bayan. Sa aking pong karanasan ay ipakita natin sa ating mga kababayan na ang kanila pong Philippine Army ay magagaling, talentado, kung saan ay hindi lang tayo pangbakbakan, kundi ay pangpapugyan din. Ang Circong Pogi ay taunang aktibidad sa Albay sa pangunguna ng Team Albay Youth Organization. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Sa ibang balita, ating alamin ano nga ba ang gusto ng mga ordinaryong tao tuwing Pasko? Ang makatanggap ba ng regalo o siyang magbigay ng regalo? Trivia ni Tito Bal! Alam niyo ba na tuwing Pasko ay may kanya-kanyang inaangad ang bawat tao? Alam kong kabilang ka sa kanila. Ngunit, ang katanungan ngayon, ano ang gusto mo ngayong Pasko? Ang makatanggap ng regalo o siyang makapagbigay ng biyaya sa kapwa mo? Kaya sa episode natin ngayon, alamin natin ang mga ninanais ng ating mga ordinaryong kababayan sa darating na Kapaskuhan. Tara, samahan niyo ako. May tanong kami. Ano ang gusto mo ngayong Pasko? Regalo. Regalo. Yan. Grocery. Grocery. Good health lang ng pamilya niya. Manggap na regalo, siyempre. Wala kong pera eh. Ngayong Pasko talaga, parehas naman namin gagawin, magbibigay kami sa mga inaanak namin. Para sa akin po kasi, parang lahat na lang sa akin is binigay na ni Lord eh. O, sana? Yes, sana! Siyempre, mas gusto ko makakapagbigay ako. Okay. So, alimbawa, ano ang mga ibibigay mo? Meron akong prepare dyan ng mga simple giveaways. Kagaya ng mga t-shirts, payong, and mga Groceries. groceries. Ma'am, ano ba ang gusto mo ngayong Pasko? Siyempre, yung makatanggap tayo ng regalo and then mag-share din tayo ng blessings. Okay. Kung halimbawa makatanggap ng regalo, anong regalo ang gusto mo? Yung sapat na po sa amin yung magkaroon kami ng good health, yung yung buong huli namin, hindi man sa masagana pero makasurvive sa pang-araw-araw. Simple lang. Walang sakit ng pamilya. Basta masaya, magkakasama. Makasama at makapiling ang pamilya ko. Okay. Atin nga pong narinig ang iba't ibang kahilingan ng ating mga kababayan na siyang makakapagbigay sa kanila ng kasiyahan. Sa kabila nito, huwag sana nating kalimutan ang pinakatotoong mensahe ng selebrasyon ng Kapaskuhan. Ang diwa ng Pasko ay nakasentro kay Jesus. Ang Diyos ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Ang Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat
dakila sa lahat, puspos ng pag-ibig, ay nagbigay ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ito ang dakilang tanda at inspirasyon ng ating pagiging sundalo, ang magbigay ng sarili para sa kapakanan ng iba, maging buhay man ay ibibigay para sa iba. Totoo at buhay ang diwa ng Pasko, ang mabuhay sa karangalan, katungkulan at patriotismo, ang Pasko ng sundalong Pilipino. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Kaya ngayong Kapaskuhan, ating salubungin ang kapanganakan ni Jesus na nagsisilbing refleksyon ng nilikha ng Diyos. Ang pagbibigay sa Kanya ng anak na si Jesus na tumubo sa mga kasalanan sa sangkatawan dahil sa dalisay na pagmamahal. Ipagdiwang natin ng masaya at puno ng pagmamahal ang Kapaskuhan. Maligayang Pasko! At yan ang ating munting kalaman. Ako po, si Tito Bal, ang may alam lamang! Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section ang inyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal What Now? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo. Dito sa Weekly Spear News Review, para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.